Ilang beses na natikman ni Ligaya ang halik ni Armando, ngunit walang-wala yun sa halik na natikman niya mula kay Julio. His way of kissing her was far different from how Armando always gave her. Kaya pala ibang halik na naranasan niya nung gabing puntahan siya ni Armando sa kwarto nito. Hindi pala si Armando ang humahalik sa kanya at nagbibigay ng isang mainit at kapanapanabik na halik. Si Julio pala, at ngayon inaranasan niya ulit ang halik na iyon. Hindi siya nakagalaw. Kung sa normal na sitwasyon siguro na itulak na niya ang pangahas na humahalik sa kanya at nabigyan pa ng isang malutong na sampal. Pero hindi normal ang sitwasyong nangyayari ngayon. Hindi kasi siya makagalaw upang itulak, pigilan at sampalin si Julio sa ginagawa nito. Imbes na pumalag siya, natagpuan na lang niya ang sariling napahawak sa matipo ng braso nito at unti-unting tinutugon ang mga halik nito. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya. She just feel like she need to return his kisses in the most sensual way she knew. Hindi na yata niya alam ang ginagawa dahil tulad ng isang taong nahihibang, wala siyang ibang bagay na maisip kundi ang halikan nito. Ang tugunin ito sa mas mainit at mas kapanapanabig na galaw. All the thoughts in her head suddenly deserted her. Narinig niya ang malakas na singhap na hindi na malaman kung saan nagmumula. She did not care and she did not waste her time to see who made the gasp she heard. Patuloy lang siya sa pagtugon sa mga halik ni Julio. Maya-maya tumigil ito. Tumigil ang halik nito nakakawala sa tamang pag-iisip. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Natauhan siya. I lost control. Wika niya at pilit ibinabangon ng pride sa excuse nito. Goodness, she just lost her control. Nagpadala siya kay Julio. Baka isipin pa nitong, you don't need to explain. Pero, pinutol nito ang namang sasabihin niya sa pamamagitan ng paglalagay ng hintuturo nito sa labi niya. Shh! I said you don't need to explain anything. But, wag makulit. Kung ayaw mong halikan ulit kita at lumabas na naman ng totoo. Namilog ang mga mata ni Ligaya. Ngumisi ito. Anong totoo? What are you saying? Such a denial queen, Inilapat itong intuturo sa labi niya at parang nanunuksong pinadaan ang ibabang labi niya. Pagkatapos inilis itong hintuturo at nilapat naman sa labi nito. Mas lalo yatang namilog ang mata ni Ligaya nang tikman nito iyon. Sarap. What the? Diyos me, ano ba talagang intensyon nito? Ang akitin ba ulit siya? Matapos siyang bigyan ng makapagtong hiningang halik, aakitin na naman siya nito sa paraang pinakita nito ngayon. This man is really teasing her. Tumango siya. Enough! Tama lang pakikipaglaro mo sa akin, Julio. Tumigil ka na. Tigilan mo na ako. Maghanap ka na lang ng ibang babae dyan. Yung babaeng papatol sa pakikipaglandian mo. Tantanan mo na ako. Gusto ko namang mag-move on sa mga nangyari sa lesyon naman ni Armando. Yun lang pala eh. Move on? I can help you move on and start on your relationship with me. Siguradong makakalimutan mo siya kapag ako na ang nobyo mo. I will give you anything that he didn't give you. Mas masisiyahan kang kasama ko. Narito lang ako para paligayahin ka. Nakakatuksong subukan na makipagrelasyon dito. Pero hindi yun ang gusto ni Ligaya sa ngayon. She want to rest. Julio, I'm sorry, pero hindi ko maibibigay ang gusto mo. So I'm begging you to stop courting me. Kalimutan lang natin ang nangyari sa pagitan natin. This is just a one-night affair. Madali namang kalimutan ng isang gabi. No. Madain at may panganib ang boses na wika ni Julio. Hindi ko kakalimutan ng gabing may nangyari sa atin, Ligaya. Oo, isang gabi lang yun. Pero para sa akin nakatatak na ang pangyayaring yun sa akin. At alam kong ganun din sa'yo. Huwag mong itatanggi ang bagay na yun. Napalanok si Ligaya. May punto ang sinabi nito. Actually, tinamaan siya ng sobra dahil hindi naman lang siya nakailag. Oh my God! Hindi ko maibibigay ang gusto mo, Ligaya. I'm sorry. Pero gusto kita. Mahal kita. Handa akong gawing lahat. Lahat-lahat upang maging akin ka. At hindi ako papayag na maging talunan lang sa huli. Napakaseryoso ng sinabi nito. Wari nga'y natuyo ang lalamunan niya at nawala ng masasabi. Nakatingin lang siya sa seryosong mukha nito. What to say now? Wala. Na-speechless siya. Nanaig ang katahimikan. Pero maya-maya binasag nito iyon. Aalis na ako. Paalam nito, sabay tayo. Pag-isipan mo ang mga sinabi ko, Ligaya. Hindi ako nagbibiro. Kung anong sinasabi ko, tinototoo ko. Hindi siya nakahumasa kinaupuan. Kahit na magkalabas ito ng pinto, tila nandoon pa rin ang presensya nito. Napakalakas ng epekto ng sinabi nito sa kanya. Tigla sumagad iyon sa kokote niya pati na sa kanyang buto. Tanging nasabi niya, masarap. Nagsalubong ang kiling ni Ligaya ng sinabi ni Tekla. Naroon sila nito sa Municipal Plaza at pinapanood ang mga lalaki na rumarampa sa stage. May rehearsal kasi mga candidates para sa male pageant sa lugar nila. At kaya siya naroon dahil kinaladkad siya ng kaibigang bakla papunta doon upang may kasama itong manood ng mga lalaki may gwapong mukha at naglalakihang katawan. Anong masarap na sinasabi mo dyan? Si candidate number 7 ba? Crush kasi nito ang lalaki dahil sa magandang ngiti nito at syempre dahil sa six-pack abs ito. Tangi,
Hindi, si Jackson. Well, hindi ko pa natitikman si My Loves kaya hindi ko alam kung anong taste niya, kung masarap or not. Tiningnan pa nito na malanding tingin ng pagnanasaan. Napangiwi siya. Ang halay talaga ng baklita. Eh kung hindi si Jackson, eh sino? Si Julio. Napataas ang kilay ni Ligaya. At bakit nasaling lalaki yun sa usapang to? Dahil nakita ko kayo. Nakita mo kami? Of course. Binigyan siya nito ng isang makahulugan ngunit malanding ngiti. Nakita kong kissing sinyo ni Papa Julio. In fairness ha, pang Hollywood ang kiss nyo. Sabi nito na sinundan pa ng malakas sa tawa. Pakiramdam ni Ligaya biglang nag-init ang kanyang pisngi. Oy, namumula si Ateng. Parunod-supa nito. Hinampas niya ito sa balikat. Napakabusero mo talaga. Paano mo kami nakita? Siyempre, pumunta ako sa bahay mo. Hello? Makikita ko ba kung hindi ako pumunta doon? Bobo match? Makabobo ka? Sa susunod, kumatok ka muna. Kumatok kaya ako. Hindi mo na naman siguro narinig. Pagkalakas-lakas pa ng tawag ko ng, Hoy Ligaya, Gapangera, lumabas ka dyan. Eh walang ligayang lumabas? Sinabi mo yung Ligaya Gapangera? Of course. Loka ka? Eh paano kung may nakarinig? Meron yon for sure. Sinigaw ko nga eh. Hinampas niya ito sa balikat. Ayoko naman Ligaya. Sadista much? Pinandilatan niya ito ng mata. Anong sunod mong ginawa? Siyempre, binuksan ko ng pinto and then boom, panes. Para nakakita ko ng rated SPG na show. Eh di umalis na ako. Sayang nga, hindi ko man lang nakuha na ng picture. Pang Instagram lang. Kaga. Ano, masarap ba? Namula siya. Naalala ni Ligaya ang halik na yun na namagitan sa kanila ni Julio. Hindi niya pwedeng itanggi na napakasarap ng halik na yun. Kung hindi niya nagustuhan ng halik, hindi niya tutugunin iyon. Pero nagustuhan nga niya. Ayaw lang aminin yun sa ibang tao. Alam mo, Ligaya, ang swerte mo rin. Napamata siya sa kaibigan. Bakit naman? Matatawag pa bang swerte ang pinagpalit ka ng boyfriend mo sa ibang babae? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh ano? Ang swerte mo na may isang lalaking tulad ni Julio nagkahabol sa katulad mo. Napaismid siya. Swerte pa sa'yo. Parang nga nakakatakot na may isang lalaki naghahabol sa'yo eh. Baka mamaya ipadukot ka na lang tapos dalhin sa ibang lugar and then pagsasawaan ka. Ay, exciting yun. Che, tumigil ka nga. Hindi ako sinaswerte. Tekla, kasi ayoko naman sa may isang lalaking paasahin lang. Para sa akin, masabuting sa iba na lang niya ito ng pansin niya at wag sa akin. Oo, gwapo siya. Maganda ang katawan at katayuan sa buhay. Pero napag-isip-isip kong mas maganda kung magiging single muna ako. Hala, 26 ka na, girl. Tapos ngayon mo pa napag-isipan maging single? Baka tumanda kang dalaga niyan. Kung may balak kang iburong pagkababae mo, aba, pag-isipan mo muna yan. Maswerte ka at babae ka. Ako nga, bakla. Napangisi siya. Maswerte ka rin naman, Tekla. You can enjoy your life as long as you want. Bakit mo ba sinasabi yan, Ligaya? Mamamatay ka na ba? Gaga, hindi naman no. Eh hindi naman pala eh. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna ng husto yung desisyon mo. Mahirap na maging single forever. Wala naman ako sinasabi magiging single forever ako eh. Gusto ko lang muna maging single sa ngayon pero hindi habang buhay. Siyempre gusto ko naman magkaanak at bumuo ng pamilya. Ayun, kaya nga sagutin mo na lang si Julio. Sigurado magaganda at gwapo magiging anak nyo kapag naging mag-asawa kayo. Hay, ewan ko sa'yo. Ewan ko rin sa'yo. Siya, aalis na nga muna ako. Teka, bakit hindi ka naalis? Kilaladkad mo ako tapos iiwan mo rin pala ako mag-isa? Sino ba nagsabi na iiwan kita mag-isa? Ayan o, ang makakasama mo. Gumuso ito sa likuran niya. Pumaling siya sa iniuso nito. Hay, nahugot niyang hininga. Oh my, nasa harapan niya ngayon si Julio. Nakasandot basketball shorts lang at pawisan ng lalaki. Imbes na lumayo ito'y napatunga nga siya. Iilan lang alam ng lalaking gwapo at makisig pa rin kapag pawisan. Yung tipong galing sa workout. At kasama na si Julio sa mga lalaking yon. Baka nga nasa top pa ito ng list niya eh. Naputol ang pagkatungangan ni Ligaya sa binata nang kulbitin siya ni Tekla. Tumingin siya sa kaibigan. Nakangisi ito sa kanya. Ligaya, aalis na ako ha? Pakabait ka. Sabi nito at nilapit pa ang bibig sa tenga niya. Ang yummy talaga no? Iwasan mong tumulong laway mo ha? Bulong nito at malanding humagikik. Baka bago pa niya mahampas ito sa balikat, nakasibad na ng alis ang baklita. Humarap siya kay Julio. Ano ginagawa mo dito? Tanong ni Ligaya. Hindi na siya nagabala pang umisod para paupuin pa sa tabi niya dahil ito na ang kusang tumabi sa kanya. Parang bigla siyang nailang sa sarili. Pinapunta kasi siya ni Tekla doon na hindi pa rin nakakaligo. Baka mamaya hindi magandang amoy niya. Pero buti na lang at di niya nakalimutang magpahid ng lipstick sa labi bago lumabas ng bahay.
Humugot siya ng hininga para lang malanghap niya ang mabangong amoy ni Julio. Ang panlalaking pabangong gamit nito ay nanatili pa rin nakadikit sa katawan nito, kahit napawisan pa ito. Diyos me, ngayon alam na niyang ibig sabihin ng amoy pa lang ulam na. Pinuntahan kita dito, wala ka kasi sa bahay mo. Paano man naman nalamang nandito ako? Well, that's a secret. Hindi ka rin stalker, no? Hindi naman. So pumunta ka sa bahay ko ng ganyan ang itsura mo? Ngumiti ito. Yes. Hindi ka man lang nahiya na pawisan kang bibisitahin ako? Nagkunwari siya ng didiri sa itsura nito. Kahit ang totoo, hindi naman. Gusto lang niya na pingasan ng confidence ito kahit papaano. Pero mukhang hindi mo lang naapektuhan ng binata sa sinabi niya. Matamis pa rin ang ngiti nito habang nakatitig sa kanya. Hindi ako nahihiya. Ang laki din pala ng confidence mo, ano? Hindi sa ganun. Ano? Gusto ko kasing ikaw mag-asikaso sa akin. Excuse me? Gusto ko ikaw magpunas ng pawis sa akin tulad ng ginagawa ng mga girlfriend sa kanilang boyfriend. Nalaglag ang panganiligaya sa sinabi nito. In your dreams, wika nito. Hindi naman kita boyfriend kaya bakit ko naman sa'yo gagawin yun? At saka hello, ako nga, pagpupunasin mo ng pawis mo? Si Armando nga never siyang pinagpunas ng katawan nito. Kapag pawisan nito, hindi ito lumalapit sa kanya. Ito na mismo ang gumagawa na sa sarili kahit na gusto niyang gawin yon para dito. Pero ang lalaking to, bumaba ang tingin niya sa matipulong katawan nito. Napanunok siya. Parang bigla siya nakadama ng panunuyo ng lalamunan. Bakit ba sobrang nakakaakit ang kakisigan nito? Hindi niya gustong maakit kundi sa tuwing nakikita niya ito ay parang bigla na lang nag-iinit ang paligid. Namamalayan na lang niya nag-iinit na rin ang balat niya. Pasimpleng bumugas yan ng hangin. Parang nauhaw siya bigla. Nakalimutan pa niyang magdala ng tubig. Kailangan sigurong uligaliin na niyang magdala ng isang bote na mineral water para kung sakaling susulpot ang lalaking ito sa dinaraanan niya ay nakahanda na siya. Bakit hindi? Hindi naman ako mabaho. Hindi rin naman pangit ang katawan ko. So porke maganda yung katawan mo, pagpupunasin mo na ako ng pawis mo? Why not? Ngayon ka pa ba mandidiri sa akin na natikman mo na nga ako? Napaubos si Ligaya, kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Nanlalaki ang mga matang tumingin siya rito. Excuse me, pwede mo bang wag ipaalala sa akin na nangyari sa atin? Bakit naman? Ayaw mo maalala kung paano mo ako ginapang? Julio? Pumikit ito. Ang sarap pakinggan ang pangalan ko kapag binabanggit mo. Parang naalala ko ang gabing yon. Kinigat pa nito ang ibabang labi at kumindat sa kanya. Parang nai-eskandalong nagtakip si Ligaya ng bibig. This man is really impossible. Paano nito nagagawa pang biro ang nangyari sa kanila? Hindi ba dito nararamdaman na tuwing naaalala niya iyon ay para siyang ginagatungan ng gas upang lalo magsiklab sa init ang katawan niya? Tumayo na siya at nagmarcha palayo dito. Ligaya! Tawag nito sa kanya. Binilisan niya ang paglalakad para hindi maabutan ito. Pero wala pang isang minuto ay nasa tabi na ulit niya ito. Ano? Asik niya sa binata. Aalis ka? Oo. Bakit? Tumigil siya saglit sabay harap dito at hampas sa matipon ng dibdib nito. Mas maganda pang umalis na lang ako dahil kung babasusin mo lang din naman ako, aalis na ako. Tumalikod siya sa lalaki, ngunit tinawakan ito ang kamay niya at hinila siya palapit dito. Okay, I'm sorry kung nabastos kita pero hindi ko sinasadya. I just want to talk to you. Huwag mo sana ipagkait pati ang bagay na yun. Napatitig si Ligaya sa mga mata nito. Mukhang sincere naman ito sa sinabi. Okay, pero aalis na ako. May gagawin pa ako sa bahay. Ihahatid na kita. Wag na, kaya ka namang umuwi na mag-isa. No, ihahatid na kita, please. Let me do that for you. Nag-isip muna si Ligaya ng ilang sandali. Ngunit sa huli hindi na rin siya nakatiis na pumayag. Sige na nga. Nakita niya ang pagkistap ng katuwaan sa mga mata nito. Inunahan niya ito. Ngayon lang ha? Ngayon mo lang ako ihahatid. Hindi na ito mauulit pa. Tubangwas si Julio. Sabi mo eh. Bakit ba gusto mo na agad umuwi? Ano bang mahalagang bagay na gagawin mo? Tanong sa kanya ni Julio habang nasa daan sila. Hindi agad siya nakasagot. Ang totoo kasi excuse lang niya na may mahalaga siyang gagawin. Wala naman talaga. Gusto lang niyang mapalayo sa lalaki. Hindi kasi niya nagugustuhan ang nararamdaman niya para dito. Tuwing nasa tabi niya ito parang hindi siya mapakali. Parang lagi siyang naiinitan at hindi niya maintindihan. Bakit mo naman natanong? Wala ka na doon. Mataray niyang sagot dito. Saglit na tumingin ito sa kanya. Nakita niya sa sulok ng kanyang mata ang pagsimangot ito. Bakit ang taray mo pagdating sa akin? Nagtaka ka pa? Bakit nga ba? Tanong nito. Wala naman ako masamang ginawa sa iyo. Huwag mong idahilan sa akin na nangyari sa atin dahil kahit noon pa man, ganun ka na rin sa akin.
Tinignan lang kita kapag kasama na agad ang tingin mo sa akin. Inirapan mo ako kapag iningitian kita. Kaya ngayon, gusto ko namang malaman kung bakit ka ganyan kataray pagdating sa akin. Alam mo, nagmamaneho ka na lang. Imbes ay sagot niya. Obvious naman na ayaw sagutin ang tanong nito. Sagutin mo muna ako. I need to know. Pinaikot niya ang mga mata. Alam mo, makulit ka rin, no? Matagal ko nang alam. Gumisi ito. Kaya nga sagutin mo ako. Hindi kita titigilan hanggang di mo ako sinasagot. Parang may iba pa itong ibig sabihin. Ano bang sagot ang gusto mong marinig? Ano bang tinatanong ko? Okay, fine. Nayayabangan ako sa'yo. Hindi lang yun. Ang landi mo pa. Lahat na lang yata ng babae sa campus natin mapa high school o college, pinatos mo na. Basta nagsusuot ng palda, pinapatos mo. Oh really? Napapansin mo na pala ako dati pa. Oo. Sino bang hindi makakapansin sa'yo? Hello? Nakalimutan mo na bang kaklase kita mula first year high school hanggang fourth year? Napangiti ito. Oo nga pala. May pagkamalilimutin ka rin pala. Sige, tawanan mo ang sarili mo. Pero anong konekta ng pagiging malapitin ko sa babae sa pagtataray mo sa akin? Tinatanong mo pa ba yun? Siyempre ayoko sa ginagawa mo. Halos lahat ng babae pinapaasa mo. Hindi katulad ni Armando na walang pinapaasa noon. Kung ayaw niya sa isang babae, sinasabi niya totoo. Hindi katulad mo. Hey, wag mo naman akong ikumpara. Siyempre, magkaiba talaga kami ni Armando. Abay, magkaiba talaga kay ni Armando. Ngumisi ito. Buti alam mo, mas gwapo ako sa pinsan kong yun. Excuse me? Hindi ka naniniwala? Napalanok si Ligaya. Kung pagtatabay ng dalawa ni Armando at Julio, hindi nalalayo sa katotohanang mas gwapo nga ang huli sa una. Iba kasi ang klase ng kagwapuhan ni Armando. Pinoy na Pinoy talaga. Hindi tulad ni Julio na may pagka-Brazilian ng looks. Kaya hindi nga nakapagtatakang mas marami naghahabol ditong babae kaysa kay Armando. Why don't you answer me, Ligaya? Narealize mo na bang mas gwapo ko kaysa sa ex mo? Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Tumawa lamang ito. Alam mo, Julio, yan talagang kinaiinisan ko sa'yo eh. Mayabang ka. Mayabang na ba ngayon ang nagsasabi ng totoo? Napatali si Ligaya sa inis. Hay, bahala ka na nga. Napangisi na lang ito. Maya-maya pinarada nitong sasakyan sa harapan ng bahay niya. Salamat, mauna na ako. Wait! Napatigil siya sa akmang pagbubukas ng pinto. Bakit? Ako na. Hayaan mong ako magbukas para sa'yo. Wika nito. At kahit na nagtataka, hinayaan na ni Ligaya ito. Mabilis na nakalipat ito sa kabilang side ng kotse at pinagbuksan siya. Napataas ang kilay niya sa ginawa nito. Pakiramdam niya para siyang isang prinsesang pinaglilingkuran ng kanyang prinsipe. O ang corny. But she had to admit na natouch at nagustuhan niya ang ginawa nito. May side din pala ito ng pagiging gentleman. Ngayon lang niya nalaman. Salamat, sabi ni Ligaya. Walang anuman, sagot nito. Humakbang na siya papunta sa pinto ng bahay niya, ngunit napatigil siya nang maramdaman niya na nakatayo pa rin si Julio kung saan niya ito huling nakita. Pinigilan niya ang sariling leonin ng binata. Pinigilan niyang hindi ito tingnan at pigilang maramdaman ang kakaibang pintig ng puso niya. Ngunit hindi siya nakapagpigil. Nalingon pa rin niya ito. Hindi niya matiis eh. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ni Ligaya sa lalaki. Naroon pa rin to sa kinatatayuan nito. Bahagyang nakasandal sa hood ng kotse at tinimas-himas ng kamay nito ang baba nito. She found that sexy and charming of him. Bakit? Pinapaalis mo na ba ako? Balik tanong nito sa kanya. Hindi naman, nagtatanong lang. Ikaw, bakit hindi ka pa napasok? Papasok na nga, sabi niya talilikuran na ito. Hindi na siya lumingon habang papasok ng bahay. Pinigilan ni Ligaya ang lumingon kasi baka ang mangyari ay hindi na niya ito paalisin. Para kasing gusto pa nitong pumasok sa bahay niya. Tila hinihintay pa nitong imbitahan niya itong pumasok sa bahay o kaya imbitahang magmerienda. Kung susundin niyang nararamdaman ay baka ginawa na niya iyon. Pero malakas ang pagpipigil ng utak niya. Fully aware siya na baka sa ibang bagay magpunta kapag pinapasok na ito sa loob ng bahay. Siyempre, pagkakataon nito yung masamantala ng solo sila at walang ibang makakakita. And then, papaganahin na naman ito ang abilidad nitong makaakit siya gamit ng mapanghipnotismo nitong titig. Tumingin si Ligaya sa bintana. Mula doon, nakikita niyang nangyayari sa labas. Nakita niyang papaalis ng kotse ni Julio. Napabuntong hininga na lang siya at tinanaw na lang ang pag-alis nito. Napahawak siya sa dibdib niya. Bakit ganun? Para may nararamdaman siyang sundot ng damdamin. Isang umaga habang nagja-jogging si Ligaya, bigla na nang umagapay sa kanya si Julio. Nabigla siya sa biglaang pagsulpot ng lalaki. Napatigil siya. Anong ginagawa mo? Dito ka pa talaga dumayo ng pagja-jogging? Siyempre, wala naman nagbabawal na dumayo dito, di ba? Hindi naman din siguro pinagbabagal ang gwapo dito sa inyo. Napaismid si Ligaya. Alam niyang gwapo ito. Hindi na ito kailangan sabihin.
Iniwasan niyang tumagal ang titig dito at baka madala na naman siya sa kakisigan nito. Pero kahit di siya tumingin dito, tila inaakit na naman siya na mabangong amoy nito. Naman, kahit pawisin ng humog, yummy pa rin ang amoy nito. Nagpatuloy lang siya sa pagja-jogging. Hindi na siya nagkomento sa huling sinabi nito, pero hindi ibig sabihin yung tinatantanan na siya nito. Sumabay pa ito sa kanya sa ginagawa niya. Anong oras ka nagising kanina? Tanong nito. 5:00, bakit? Sinabi na. Kasi nang dumating ako kanina, bukas ng ilaw sa bahay mo. Bumagal ang pagtakbo niya. Anong ibig mong sabihin? Kanina ka pang nandun? Yup. Mga 5:30 nandun na ako malapit sa bahay mo. Nakaparado sa tapat ng bahay ng kapitbahay mo sa sasakyan ko kaya hindi mo alam na nandun na ako. Ibig mong sabihin, sinadya mo talaga akong sundan, ganon? Exactly. Hindi mo talaga ako tatantanan, ano? Sabi na lamang ni Ligaya. Pero walang halong galit. Nagtaka siya. Bakit parang hindi man lang siya nainis nang malaman na sadya siya nitong sinundan para sabayan sa morning routine niya? Alam mong hindi ako basta-basta susuko sa'yo, Ligaya. Kaya mas mainam na ikaw na lang itong sumuko sa akin. In your dreams, Julio? Tumawa ito. Sige lang, ituloy mo lang yung pagpapakipot mo. Excuse me, hindi ako nagpapakipot lang. Oh, anong tingin mo sa akin? Anong ginagawa sa'yo? Inayawan niya ako sa salita. Pero sa gawa, gustong-gusto mo ko. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig ko sabihin, Ligaya. Pagkasabi nun umuna na ito sa kanya, hinabol niya ito. Hoy, Julio. Hindi ito lumingon sa kanya. Parang binilisan pa nito ang pag-jogging. Hinabol niya ito ngunit hindi niya napansin ang malaking bato sa daraanan niya. Huli na para iwasan ng paa niya iyon. So anong nangyari na dapapas siya sa paghahabol sa lalaki? Aray! Napapikit siya sa hapdi dahil tumama ang tuhod niya sa sementadong daan. Inawakan niya yun at naramdaman niyang may malaking gasgas at nagdugo pa. Ligaya! Nag-aano lang dinilohan siya ni Julio. Ngunit ang unang hinawakan nito yung hita niya. Naka-shorts lang kasi siya kung mag-jogging. Mas feel niya iyon dahil lantad ang pinakamagandang asset niya sa katawan. Pero nang sandaling iyon, parang gusto niya iyong itago mula sa mga mata ni Julio. Kahit dinaramdam niya ang sakit at hapdi na sugat sa tuhod niya, dahil sa pagkakadapa niya ay nagawa pa rin niyang hampasin ang kamay ni Julio. Oh, bakit nangahampas ka pa? Tinutulungan na nga kita. Pinandilatan niya ito. Tinutulungan o minamanyak? Para hinawakan ko lang ang hita, minamanyak na agad. Hinawakan lang? May kasama pa kayang himas? Tumawa ito. Nabuko na kasi. Kala mo ha? Sabi pa ni Ligaya. Gumisi ito. Pagbigyan mo na. Paminsan-minsan lang naman. Nakakalokong sabi nito sa may kumindat pa sa kanya. Inirapan niya ito. Napaaray si Ligaya nang hawakan itong sugat niya. Aray naman. Tumingin ito sa kanya. Seryoso na. Bakit ka ba nadapa? Wow ha, ang ganda ng tanong mo. Bakit ako nadapa? Malamang dahil sa paghabol sa'yo. Next time, wag mo akong habulin. Hayaan mong ako lang maghabol sa'yo. Wag ka na nga magbiro dyan. Tulungan mo na lang ako makatayo. Tumango ito, pero nagulat na lang siya nang pangkuin siya nito. O Julio, ano bang ginagawa mo? Ang sabi ko, tulungan mo lang ako makatayo, hindi bukatin. Tumaas ang sulok ng labi nito. Hayaan mo na ako. Mas maganda kung bubuhatan na lang muna kita. I don't trust you at baka madapa ka na naman. Excuse me lang ha, hindi ako lampa. Kaya pala nadapa ka eh. Kasalanan lang ng bato yun. Kung hindi siya nakahara sa daraanan ko, hindi ako madadapa, no? Napangiti ito. At nasisi pa talaga ang bato. Napanunok siya dahil sa ngiti nito. Parang bigla siyang nawala ng sasabihin. Nakakapanlambot ang tuhod ang ngiti nito. Umiwas si Ligaya ng tingin dito. Next time, wag mo na ulit gagawin yon. Ang alin? Ang tumakbo na hindi tumitingin sa daanan. Baka masagasaan pa ang legs at magasgasan. Sayang naman. Minsan ko na nga lang mahawakan. Sabi nito kapag kuha na ngumiting ng pilyo. Manyakis ka talaga. Ang lakas ng tawa nito. Wala na itong ibang sinabi pagkatapos nun. Pangko siya nitong naglakad papunta sa bahay niya. Hindi pa naman siya nakakalayo sa bahay niya kaya kahit kaunti lang nilakad nito. Pero hindi pa rin niya mapigilan na makaramdam ng hiya na may ibang makakita sa kanilang dalawa ni Julio at ngitian sila na makahulugan. Kahit hindi niya nababasa ang isip ng mga nakakakita sa kanila, alam niyang iisang tinatakbo ng isip nito na may namamagitan na sa kanila ni Julio. Magmumukha naman siguro siyang sunga kung bawat taong nakikita sa kanya na buhat ni Julio ay nagpapaliwanag ng friends lang ho kami. Pwede mo naman siguro kung ibaba, Julio. Sabi niya na malapit na sila sa bahay. No, bubuhatin kita hanggang sa loob. Julio, hindi ako bata. Wala naman akong sinabing bata ka. Tumahimik ka na lang at hayaan mo ko. Di tumahimik. Hinayaan na lang niya itong gawin ang gusto nito.
Total ngayon lang naman mangyayari yun. Sigurado siyang hindi na yun mauulit. Promise. Hanggang makapasok sa bahay, hindi siya umiimik. Hinayaan lamang ni Ligaya ito. Saka lang siya nagsalita na hindi siya nito binaba sa sala. Bagkos ay sa kanyang kwarto siya nito dinala. Bakit mo ako dito dinala pa? Saan mo ba gusto? Sa sala. Ibalik mo ako doon. Ngumisi ang lalaki. I'm sorry pero nandito na tayo. Ipinasok siya nito at basta na lang ibinagsak sa kama na parang isang bagay lang. Napakanga si Ligaya. At bakit mo ginawa yun? Wala lang. Wala lang? Hinampas niya ito sa dibdib. Gago ka talaga. Lumabas ka na nga. Tinuro niya ang pinto. Pagkalabas mo, huwag ka na ulit babalik at magpapakita sa akin, ha? Paano kung ayaw kong gawin yun? At bakit hindi mo gagawin? Pamamahay ko to. Kaya lalabas ka sa ayaw at sa gusto mo. Bigla-bigla yung lapit ito ang mukha sa kanya. Naitikom niya bigla ang bibig at napatitig sa mga mata nito. Naglalaro sa kapilyuhan ng mga yun. May binabalak na naman sa kanya. At kung ano man yun, may ideya na siya. Buwaba kasi ang tingin ni Julio sa labi niya. Matagal na ginawa nitong pagtingin doon. Bumilis ang tibok ng puso ni Ligaya dahil sa paraan nito ng pagtitig sa kanyang labi. Parang gusto nitong tikman iyon. Can you please stop doing that, Julio? Saway niya rito. Ngunit tila walang narinig ang lalaki. Nakatitig lang sa labi niya na may paghahangad na matikman iyon. Oh shit! Julio, stop that! Nanlaki ang mga mata ni Ligaya nang tuluyan ng bumaba ang mukha nito at magtapat ang mga labi nila. Daig pa niya ang kandilang natulos sa kinatitrigan. Hindi siya nakahuma. Hindi siya nakakilos. Ilang segundong tila hindi gumagana ang isip niya at parang walang ibang bagay na tumakbo doon. Sinalakay na masarap na sensasyon ng katawan niya. Naramdaman ni Ligaya ang pamilyar na namin sa kanyang dibdib sa biglang paglalapat ng labi niya. Hindi niya maipaliwanag o mapangalanan man lamang ang damdaming inululukob sa kanya. Because she can't even think of anything straight at the moment. Dinodomi na ng masarap at mainit na halik ang buong pagkatao niya. Hindi niya mapigilan ang mabuhay ang dugo sa paraan nito ng paghalik sa kanya. Para siyang mawawala sa sarili sa init na dala ng labi nito. Ilang segundo pa'y bumigay na ang katawan niya at nagpadala na sa sinasabi ng damdamin. Ang tugunin ang halik nito. Ipinulupot niya ang braso sa leg nito at nagsimulang tugunin ang mga halik ni Julio. Naramdaman niyang tila nagbunyi ito. Hindi niya pinansin iyon. Tinutugon lang niya ang bawat galaw ng labi nito sa kanya sa parang alam niya. Sa parang may babalik niya ang sarap na dinudulot nito. Ang init na naramdaman niya ay mas lalong tumindi nang maramdaman niyang naglakbay ang kamay nito sa hita niya pataas sa bewang niya. Parang sinusukat ito ang katawan niya. Napasingap si Ligaya na maging mapang-ahas ang kamay nito. Ipinasok kasi nito iyon sa loob ng t-shirt na suot niya at tinaplos ang tiyan niya. Ramdam ni Ligaya ang init ng palad nito sa kanyang palad. Napapaigtad siya. Oh Julio! Bumaba ang halik nito sa leeg niya. Mariin siyang napapikit ng banay na kagatin nito ang bahaging iyon ng katawan niya. Habang nasa leeg niya ang labi nito'y gumalaw naman ang kamay nito sa loob ng t-shirt niya at dinadama ang dibdib niya. She felt like she was in fire at unti-unting tinutupok ng apoy na iyon ang buong katawan niya. Nagiinit na siya ng sobra. Hinawakan ni Julio ang laylay ng t-shirt niya at itinaas iyon. Walang pagtutol na hinayaan lang niya itong gawin iyon para siyang nahihipnotismo sumusunod lang. At nang matanggal ito ang damit niya ay parang gusto niyang matunaw sa paraan nito ng pagtitig sa kanya. Dahil kung titigan siya ng lalaki, parang siya ang pinakamagandang babae na nakita nito. Pakiramdam ni Ligaya isa siyang magandang Diyosa sa paningin nito. Hindi pa ito nakontento. Tinanggal pa nito ang kanyang brassiere at basta na lamang inihagis sa kung saan. Makikita ang paghanga sa mata nito habang nakatingin sa kanya. Damn, you're really beautiful, Ligaya. Humahangang wika ni Julio. Stop that! Nahihiyang sabi niya. Ramdam niya ang pag-iinit ang kanyang pisngi. Hindi siya nito pinansin at sumamba na sa kama. Hinubad nito ang suot na sandot na lantad sa mga mata niya ang matipunong dibdib nito. Ang namumutok na muscles at perpektong six-pack abs. Nanuyo ang lalamunan ni Ligaya sa tanawin. Oh God! Parang mas lalong pinag-init ang magandang katawan nito ang katawan niya. Para sa isang Adan ay napakaganda ng katawan nito at bibihirang lalaking nakikita niya na inangkinayata ang lahat ng magandang pisikal na katangian. Umibabaw ito sa kanya at muli, nag-aalab ang halik na ibinigay nito sa kanya. Wala sa isip niya ng oras na yun ang pigilan ito o kaya patigilin ito sa ginagawa. Wala siya naramdamang pagtutulo ano. Tila nakalimutan ni Ligaya ang desisyon na lumayo ito o wag magpadala sa pang-aakit ito. Her body is surrendering to him. Ang gusto lang niya ngayon ay ang maramdaman ang purong kaligayahan sa piling nito. Kaya't nagparaya na lamang si Ligaya. Dahil sa kakaibang init na dala ni Julio kay Ligaya, sagutin na kaya niya ang binata.
Mabura kaya ni Julio ang pag-ibig na meron si Ligaya para sa pinsan nitong si Armando? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.